Para sa wastong pag-aalaga ng baboy at para sa magandang kita at pagtubo ay kinakailangan na tayo ay marunong or merong alam sa pag-aalaga nga ng baboy. At ang unang-una nga diyan na ating aalagaan ay yung kanyang inahin na siyang magpuproduce ng mga biik. At para sa magandang produksyon, kinakailangan na marami dapat yung iaanak ng ating inahin. Kaya sa pagpili ng gagawang inahin, dapat tayo ay mayroon ding alam kung ano ba yung maganda na gawing inahin o yung marunong mag-alaga ng kanyang mga anak. At dahil alam naman natin na ang pagkain ang isa sa pinakamalaking gastusin, ay dapat ay alam din natin kung ano lamang dapat yung dami ng kanilang kain depende sa stage ng kanilang pagbubuntis. At kapag nga dumating na sa panahon na yan nga ay aanak na, ay kailangan din yan ay ating babantayan para hindi tayo malagasan. At saka dapat ay maalagaan natin ng maayos yung kanyang mga biik na isisilang. At sa pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers, wala namang perfectong management at wala namang perfectong farm o yung pagbababuyan ang hindi nakakaranas na nagkakasakit yung mga alagang baboy. At ang pagkakasakit ng baboy ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa industriya ng ating pagbababuyan. At dapat nga ay tayo ay meron ding kaalaman sa pinakamabisang pagbibigay ng gamot doon sa may mga sakit na baboy. Dahil napakahalaga ng pagbibigay sa mga ito ng sapat na pagkain at ang pagpapainom sa kanila ng tamang gamot, kasama na rin ang pagpapabakuna kapag kinakailangan. At ang pagkakaroon ng ating kaalaman sa pag-alam sa mga gamot ng baboy ay magiging hakbang sa mga magbababuyan at sa industriya ng pagbababuyan upang bumili lamang ng tamang mga gamot upang makaiwas ang ating mga alagang baboy sa anumang malubhang sakit. At kami nga mga ka-farmers ay nagbibigay ng iron sa tuwing ika-3 araw ng pagkapanganak nila diyan sa ating mga alagang biik at para nga sila ay maproteksyonan anti-anemia. Madalas mga ka-farmers, ang ating mga baboy ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng sakit. Ang iba sa mga sakit na ito ay mahirap gamutin. Para malunasan ng mga ito, mahalagang maunawaan ng mga magbababoy at ng iba pang mga hog raiser ang mga gamot na maaaring gamitin upang maibsan ang mga sintomas ng kanilang sakit. At ang ibang mga uri ng gamot sa baboy ay hindi basta-basta lamang ipinaiinom sa kanila. May mga kailangang malaman tulad ng tamang dosage at paraan ng pagbibigay. At saka yung mga dapat alam din natin yung mga posibleng epekto nito doon sa katawan ng ating alagang baboy. Hindi lamang sa baboy mga ka-farmers nagkakaroon ng apekto yung pagkakasakit nila dahil makakaapekto din niyan doon sa hanap buhay ng mga nagbebenta sa kanila. At ang karaniwang sakit ng baboy na pwedeng makaapekto sa kanila ay yan ngang ASF o yung African Swine Fever, hog cholera, foot and mouth disease, swine respiratory disease, swine dysentery, porcine reproductive and respiratory syndrome at iba pa. Ang mga sakit na ito mga ka-farmers ang maaaring maging sanhi ng pagkalagas ng ating mga alagang baboy at malaking pagkawala ng kita sa sektor. Kahit mahalaga ang mga bisang gamot sa baboy sa ganitong paraan para maiiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Sa paggagamot mga ka-farmer sa ating mga alagang baboy ay meron tayo diyan na 2 kategorya. Merong water soluble powder at feed premix powder. Pwede mga ka-farmers na yung ating antibiotic ay ihahalo na laang sa tubig at pwede din naman na ihahalo na lamang sa feeds. At meron din naman tayong injectable para doon sa mga ka-farmers sa meron lang kaso ng pagkasakit. Ang mga gamot mga ka-farmers ay may kanya-kanyang dosage, formulation at nagpapagaling sa iba't ibang sakit ng baboy. Kailangan lamang na sundin ang tamang instruction kung paano ito ipaiinom o ipapakain sa kanila o i-inject hanggang sa maging maayos na ulit ang kanilang pakiramdam. Ang pagsunod mga ka-farmers sa mga rekomendasyong ito ay mahalaga upang matiyak na ligtas at epektibo ang mga ito sa pagpuksa sa mga sakit sa ating mga alagang baboy. Dahil hindi lahat ng gamot ay pwedeng gamitin sa lahat ng uri ng sakit at maaari pa itong magdulot ng hindi magandang side effect sa baboy kapag hindi ginamit ng tama. At kailangan lang din natiyakin na masusunod ang mga rekomendasyon dahil sa parang ito makakaiwas tayong lahat na kumalat ang sakit sa iba pang mga baboy.